Hindi lahat ng OFW napupunta sa perpektong sitwasyon. Isang magandang umaga sa kapwa ko OFW. Marami sa atin ang dumadaan sa takot, pangungulila at pangamba kung anong klaseng amo ang sasalubong sa atin sa abroad. Kaya pag nakatagpo ka ng mabait, hindi mo yan basta makakalimutan. Dahil sa isang banyagang lupa, ang kabaitan nila ay nagiging pahinga sa pagod ng isang OFW. Naalala nyo ba yung unang araw mo? Yung kaba, napapasok ka sa bahay nila. Yung tanong sa isip mo, mabait kaya sila? Kaya ko kaya dito? Bitbit mo yung pangarap ng pamilya mo. Bitbit mo yung takot na magkamali. At doon mo unang nakita kung paano kanila tingnan. Hindi bilang utusan, kundi bilang tao. Hindi naman palaging malaki ang ginagawa nila. Minsan, tinatanong ka lang kung kumain ka na. Minsan, pinapahinga kapag pagod ka na. Minsan, pinapakinggan ka nila kahit barok ang English mo. Pero sa OFW na sanay masaktan, malaki na iyon. Hindi dahil lahat ng amo marunong umunawa. Kapag may respeto ang amo, ramdam mo agad. Hindi ka minamaliit, hindi ka sinisigawan. Hindi pinaparamdam na wala kang halaga. Sa halip, tinuturuan ka nila ng maayos. Pinagpapasensyahan sa kung anong pagkakamali. At pinupuli kapag ginawa mo yung best mo. Sa simpleng respeto, unti-unting gumagana ang buhay abroad. Iba ang pakiramdam kapag ligtas ang puso mo sa trabaho. Yung hindi ka natatakot gumising, yung hindi ka nangangamba sa bawat pagkilos, hindi ka nagbibilang ng araw para matapos ang kontrata. Sa halip, natututo kang magtrabaho ng maayos, nag-iipon ng pag-asa at pangarap ulit. Minsan, hindi alam ng amo mo kung gaano kalaki ang epekto nila sa'yo. Hindi nila alam na dahil sa kabaitan nila, mas nakakaya mo magtiis ng lungkot. Hindi nila alam dahil sa respeto nila, mas tumitibay ang loob mo bilang OFW. At hindi nila alam, sa gitna ng banyagang lupa, nagiging bahagi sila ng dahilan kung bakit hindi ka sumusuko. Kung isa ka sa mga OFW na nakatagpo ng mabait na amo, swerte ka. At okay lang aminin yon, hindi lahat nabibigyan ng ganitong biyaya. Kaya gaalagaan mo sila, ang tiwalang binigay nila. Ipakita mo ang sipag, ang katapatan mo. Hindi dahil takot ka, kundi dahil marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kahit mabait ang amo, may mga gabi pa rin umiiyak ka. May mga araw pa rin gusto mo nang umuwi. May mga sandaling namimiss mo yung pamilya mo. Pero ang kabaitan, may lugar kang ligtas sa pag-uwi mo galing sa trabaho. At minsan, sapat na yun para magpatuloy ka. Hindi rin naman perpekto ang mabait na amo. May araw din na mainit ang ulo nila. May araw na hindi kayo nagkakaintindihan. Pero ang mahalaga, marunong silang makinig. Marunong silang umamin kapag nagkamali. At marunong silang magpakita ng malasakit. At doon mo nasasabing tao rin sila. Hindi lang amo. Kung may pagkakataon ka, sabihin mo sa kanila ang pasasalamat mo. Hindi kailangan ng mahabang salita. Minsan, sapat na yung thank you for being kind to me. Dahil ang kabaitan, kapag pinapahalagahan, lalo itong lumalago. Para sa lahat ng OFW na nakatagpo ng mabait na amo, ipagdasal mo sila. Para sa mga OFW na wala pa, huwag mawala ng pag-asa. May mga taong kahit hindi mo kadugo, ituturong ka pa ring tao. At kung sakaling dumating sa buhay mo ang ganitong amo, alagaan mo at pagkahalagaan ito. May espesyal na pakiramdam kapag pinagkakatiwalaan ka ng amo mo, yung hindi ka minamanduhan sa bawat galaw, yung kaya kang iwanan ng responsibilidad. Dahil alam nilang ginagawa mo ang tama. Sa tiwalang iyon, mas ginagalingan mo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. At sa bawat araw na pinipili mong maging tapat, mas dumitibay ang respeto sa pagitan ninyo. Hindi man kayo pareho ng dugo, may mga amo na marunong magparamdam na hindi ka nag-iisa. Yung tinatanong ka kung okay ka lang. Yung naaalala ang birthday mo, yung pinapayagan ka magpahinga. Kapag ramdam nilang pagod ka na, sa OFW na sanay mag-isa, malaki na iyon dahil minsan ang simpleng pag-aalala nakakabawas ng lungkot. Sa gabi kapag tahimik na ang lahat, may mga OFW nagdadasal ng ganito. Lord, salamat at hindi mo ako pinabayaan. Salamat sa amo na naging kasangkapan mo para ipaalala na may kabutihan pa rin sa mundo. Salamat dahil kahit malayo ako sa pamilya, may mga taong nagtrato sa akin nang may respeto at malasakit. At kung ikaw ay OFW na nakatagpo ng mabait na amo, huwag mong kalimutan ang aral na ito, na ang kabaitan ay biyaya, na ang respeto ay hindi dapat inaabuso, at ang pasasalamat ay kailangang ipinapakita, hindi lang nararamdaman. At kung sakaling dumating ang araw na maghihiwalay man kayo ng landas, dalhin mo yung mga aral na alaala at ang mga pasasalamat. Dahil sa banyagang lupa, may mga taong dumadaan sa buhay mo, hindi para saktan ka, kundi para pagtibayin ka. Hindi lahat ng OFW story ay puro luha at hirap. May mga kwento ng kabaitan, na respeto at ng tahimik na pag-unawa. At kung ikaw ay isa sa mga OFW na pinagpala ng mabait na amo, hawakan mo ang biyayang iyon. Magtrabaho ng tapat,
mabuhay na may pasasalamat at ipagpatuloy ang pangarap na may magaang puso dahil minsan, isang mabait na amo ang nagiging dahilan kung ba't mas kaya mong ipagpatuloy ang laban sa buhay abroad. At hanggang sa mga susunod nating kwento mga kapwa OFW.